Sa State Duma ng Russian Federation, sinabi na dapat simulan ng Russian Army ang paglubog ng barkong Amerikano at pag-atake ng missile sa Europa. Oreshnik, bilang tugon sa pagsakop ng mga sundalong Amerikano sa tanker na marinera na may bandilang Ruso sa Atlantic Ocean. Ganito ang naging pagwawala ng mga Ruso matapos ipahiwatig ni Trump na seryoso siyang nagbabalak na wasakin ang sektor ng langis ng Russia. Una, inaprubahan ni Donald Trump ang pagsusuri sa Senado ng panukalang batas tungkol sa mga bagong parusa laban sa Russia at lahat ng kaalyado at kasosyo nito. Kasabay nito, sinimulan ni Donald Trump ang tunay na panghuhuli sa negosyo ng langis ng Russia. Sinabi ng Amerikanong Senador Lindsey Graham na pumayag na si Trump sa pagsusuri ng panukalang batas ukol sa parusa sa Russia. Ito ang mismong panukalang batas tungkol sa 500 na taripa laban sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan sa iba. Napansin ko na ang panukalang batas na ito ay may 85 boto mula sa 100 sa Senado ng United States. Kasabay nito, lumabas ang bagong detalye sa mga oil tanker ng Shadow Fleet na nakuha kahapon, na gamit ng Rusya para maglabas ng langis mula Venezuela. Diretsang sinabi ni Trump na dapat umalis ang Rusya sa rehiyon, pero hindi pa rito natatapos ang lahat. Si Donald Trump at ang kanyang mga tagapayo ay matagal nang nagpaplano para tiyakin ang dominasyon ng United States sa industriya ng langis ng Venezuela. At sinabi ni Trump sa kanyang mga katulong na sa palagay niya, makakatulong ito upang mapababa ang presyo ng langis sa nais niyang antas na $50 kada bariles. Pero ito ay para sa American brand. Samantalang ang Russian Urals ay babagsak sa ibaba ng kanilang gastos sa produksyon na tuluyang sisira sa sektor ng langis ng Russia. Kaya dapat talagang pag-usapan ito. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-komento at i-follow ang Telegram channel kong Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami agad naglalathala ng balita kapag may bago. Kaya, malinaw na si Donald Trump ay nakatutok sa pagsira ng sektor ng langis ng Rusya. At kung iniisip ninyo na ang mga kaganapan sa paligid ng Venezuela ay walang epekto sa Rusya at sa kita nito, nagkakamali kayo ng malaki. Si Donald Trump ay naglalaro ng mas malawak na laro. Ayon sa Wall Street Journal, matagal nang pinaplano ni Donald Trump at ng mga tagapayo niya na ilagay sa kontrol ng Amerika ang industriya ng langis ng Venezuela. Sinabi ni Trump na naniniwala siyang kaya niyang pababain ang presyo ng langis sa $50 bawat bariles. Ang planong inihahanda sa White House ay naglalayong magtatag ng bahagyang kontrol sa kumpanyang Petróleos de Venezuela na pag-aari ng Estado, kabilang ang pagbili at pagbebenta ng karamihan sa langis na kanilang nakukuha. At ayon sa nalaman, halos agad-agad matapos ang pagkakahuli kay Maduro ay nagsimulang pribadong talakayin ng White House, kasama ang bagong pamahalaan ng Venezuela, ang pagkuha ng kontrol sa supply ng langis, at ang papel ng Estados Unidos sa pagpapalawak ng produksyon ng langis sa bansa. Dahil may pinakamalaking reserba ng langis ang Venezuela, may pagkakataon ngayon ang Estados Unidos na kontrolin ang karamihan ng langis sa kanlurang hemispero. Kung isasama pati sariling minahan at mga lugar ng operasyon ng kumpanyang Amerikano. Makakatulong din ito para mapaalis ang Rusya at China mula sa Venezuela at mapababa ang presyo para sa mga Amerikanong mamimili. Ngayong araw, may isang kawili-wiling pahayag na narinig. Ipinaliwanag ni kalihim ng enerhiya ng Estados Unidos na si Chris Wright na sa loob ng, ayon sa kanya, hindi tiyak na panahon ay magbebenta ang Estados Unidos ng langis na nakukuha sa Venezuela. At dito nagsisimula ang pinakakawili-wiling bahagi. Sinabi ni Chris Wright na ang kita mula sa pagbebenta ng langis ay unang mapupunta sa Washington at sa ilalim ng kontrol ng pamahalaan ng Amerika ay muling ilalaan para sa pagpapanumbalik ng ekonomiya ng Venezuela ayon sa pahayag ni Wright. Sa halip na harangin ang pagdadala ng langis, gaya ng nangyayari ngayon, papayagan naming makarating ito sa mga oil refinery sa Amerika at sa buong mundo upang mapabuti ang supply ng langis. Ngunit ang mga bentang ito ay isasagawa ng pamahalaan ng Amerika. Ang kita mula sa mga operasyong ito ay idedeposito sa mga account na kontrolado ng pamahalaan ng Amerika at pagkatapos ay ibabalik sa Venezuela para sa kapakanan ng mamamayang Venezuelan. Gusto ko ring banggitin na maraming oil refineries sa Amerika na matatagpuan sa baybayin ng Gulf of Mexico ay espesyalista sa pagpoproseso ng mabigat at mataas ang sulfur na langis.
Ganyan mismo ang uri ng langis na nakukuha sa Venezuela at dati silang aktibong mamimili ng langis mula sa Venezuela. Pero sa loob ng maraming taon, may mga ipinataw na parusa ang Amerika sa Venezuela sa iba't ibang paraan. Kaya napilitan ang mga refinery ng Amerika na gumamit ng ibang uri ng langis. Ngayon, ayon kay kalihim ng Estado Marco Rubio, ito ang kanyang pahayag. Ang ating mga oil refinery sa baybayin ng Gulf of Mexico ang pinakamahusay sa mundo pagdating sa pagproseso ng ganitong uri ng mabigat na langis. At sa buong mundo ay may kakulangan ng ganitong klasing mabigat na langis. Kaya sa tingin ko, magkakaroon ng malaking demand at interes mula sa pribadong sektor kung mabibigyan sila ng ganitong pagkakataon. Sa huli, balak ni Donald Trump na pababain ang presyo ng langis hanggang $50 kada bariles, samantalang ngayon ang presyo ng Brent ay kaunti lang ang taas. Sa parehong panahon, ang langis ng Russia na Urals ay ibinebenta sa halagang $50 kada bariles, pero ito ay spot price. Napipilitan ang Russia na magbigay ng malalaking diskwento, opisyal na umaabot hanggang $27 kada bariles para sa mga mamimili mula India at China. May mga reklamo na nalulugi na ang maraming tagakuha ng langis mula Russia. Kung bababa pa ng $10 ang Brent, ganun din kalaki ang ibabagsak ng langis ng Russia. At dahil mas lalaki ang supply sa merkado, mapipilitan ang Russia na magbenta ng palugi o unti-unting umalis sa merkado. At ngayon, sinimulan na rin ni Trump na pigilan ang shadow fleet ng Russia. Kahapon, sinakop ng United States Coast Guard ang 2 tanker. Isa sa mga ito ay may dalang bandila ng Russia. Sa State Duma ng Russian Federation, nanawagan na silang palubugin ang barkong Amerikano at hampasin ng hazel stick ang Europa. May isang deputy sa Russia na si Alexei Zhuravlev sa State Duma na nagsabi ngayon na dapat simulan ng Russian Army na palubugin ang mga barkong Amerikano at tirahin ang Europa gamit ang mga Oreshnik missiles. Bilang tugon sa pagsakop ng mga Amerikanong sundalo sa Mariner tankers, sinabi ni Deputy Chairman ng Defense Committee ng Duma na si Zhuravlev, atakihin gamit ang torpedo, palubugin ang ilang American Coast Guard boats. Ayos lang, binabantayan nila ang baybayin nila na 1,000 kilometro ang layo mula rito. Sa tingin ko, ang Amerika, na parang nasa euphoria ng kawalang parusa matapos ang special operation sa Venezuela, ay mapipigilan lang ngayon sa pamamagitan ng ganitong sampal sa ilong. Nakakatawa pakinggan, pero sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, iba naman ang pananaw nila at naglabas lang sila ng ganitong pahayag. Susunod, magbibigay ako ng sipi. Ginawa nilang maganda at bongga, pero sa totoo lang, wala rin silang magagawa. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Russian Federation, nakakalungkot at nakakabahala ang kahandaan ng Washington na lumikha ng matitinding krisis, lalo na't nadaragdagan pa ang mga hindi pagkakaunawaan ng Russia at Amerika nitong mga taon. Ganyan ang reaksyon. Samantala, inanunsyo ng senador na inaprubahan na ni Pangulong Donald Trump ang panukalang batas ng bagong parusa laban sa Russia. Narito ang kasunod na sipi. Umaasa ako ng malakas na suporta mula sa 2 partido sa pagboto, sana ay sa susunod na linggo na. Ito ay magiging napapanahon dahil ang Ukraine ay gumagawa ng mga kompromiso para makamit ang kapayapaan, samantalang si Vladimir Putin ay puro salita lang at patuloy na pumapatay ng mga inosenteng tao. Magkakaroon ng malaking impluensya si Pangulong Trump sa China, India at Brazil dahil sa panukalang batas na ito. Brazil, upang hikayatin silang itigil ang pagbili ng murang langis mula sa Russia na siyang nagpopondo sa madugong pagpatay ni Putin laban sa Ukraine. Ito ay tungkol sa inisyatiba na kilala rin bilang impyerno at nakakawasak na mga parusa na naglalayong magpataw ng 500% na taripa ng Estados Unidos sa mga import mula sa mga bansang bumibili ng langis, gas, uranium at iba pang hilaw na materyales mula sa Russia. Sige, tingnan natin ngayon kung ano ang susunod na hakbang na gagawin ni Donald Trump. Sa tingin ko, ang target niya ay mismong langis. Dito ko na ilalagay ang tuldok. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like kung naging interesante at kapakipakinabang para sa inyo ang episode na ito. Pwede ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon gamit ang QR code o mga link. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pechi at pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang.
Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.